Since nadagdagan nga ang impormasyon ng One Piece Chapter 1095 spoiler, ayan nga ang ating pag-uusapan sa videong ito. Na meron nga daw itong pamagat na a world doesn't worth living in. Kung saan nga raw ay magsisimula itong chapter na tutulungan ng mga Vice Admiral sa isla itong si Saturn. Napipigilan nga raw ito ni Saturn at kaya nga daw niya ang kanyang sarili. Tuluyang lalabanan na nga din daw ni Bonnie at Sanji itong si Saturn. Ngunit nga daw ay wala silang palag dito. Gagamitin nga daw ni Saturn ang kanyang matinding aura na katulad ng ginamit niya sa isang marine noong nakaraang chapter. Humingi nga rin daw ng tawad itong si Kizaru kay Saturn. At tatapakan nga daw ni Saturn itong si Luffy na nakabagsak sa lupa at ililigtas ito ni Franky. Sa sobrang lakas nga nitong si Saturn ay hindi nga raw makagalaw itong si Vegapunk, Bonnie, Sanji at Franky. Na ayon kay Dr. Vegapunk ay kung hindi scientific power ang ginamit ay maaari nga daw na Devil Fruit ability power ito ni Saturn. Hinawakan daw ni Saturn itong si Bonnie at pinisil na ang sambit nga lang daw ni Bonnie rito ay pinatay ni Saturn ang kanyang ama. So maaaring sa chapter na ito ay unti-unti na nating makikita ang ability nitong demonic transformation ni Saturn at ang tunay na pangyayari kay Kuma. Maliban nga dyan ay makikita nga din daw natin dito ang flashback 47 years ago sa God Valley Island kung saan nga ay ipapasa nitong ama ni Kuma ang legendary history ng Sun God Nika. Sa kanya bago ito barilin ng Celestial Dragon sa ulo at mamatay. Na itong ama pala daw ni Kuma ay isa sa notorious people na tinatawag na Buccaneer race na may dugong halo ng giant at ang kanyang ina naman daw ay isang ordinaryong tao lamang. At isa pa nga rin daw dyan ay papakita din daw sa flashback 38 years ago na bumababa itong mga Celestial Dragons mula sa Marijoa kasama ng mga alipin upang magsagawa ng isang palaro sa kahit anong isla basta ay hindi ito kabilang sa world government. Kung saan daw ang tawag sa palarong ito ay hunting game. Nabibitawan nga raw itong mga alipin sa isla at uhulihin lahat ng mga tao na naninirahan dito. At pagkatapos ay aangkinin na nga raw ng Celestial Dragons ang isla. Ginaganap nga itong larong to kada 3 taon na kung saan ang isla nga na napili nitong mga Celestial Dragons ay itong God Valley Island. Na sa araw nga din na iyon ay ang planong pagsalakay ng Rocks Pirates sa God Valley. Well, it makes sense nga kung bakit walang public records itong God Valley incident na sinasabi nitong si Sengoku na kung isisiwalat nga ito sa buong mundo ay marahil malalaman ng mga tao ang kalokohan at karumal-dumal na gawain ng mga Celestial Dragons na kung saan papangit ang kanilang imahe dito. Bali hindi pa nga natin alam kung ano ang tunay na dahilan ni Rax Disebek kung bakit nasa isla sila ng God Valley. Makikita nga rin daw natin itong si Garling Figarland na isang matipunong lalaki na wala nga raw balbas at may buhok na kahugis ng kalahating buwan. At may kahawig nga ito kay Shanks noon bata pa lang. Ang pinagkaiba nga lang nitong dalawa ay ang kanilang hairstyle. Na hindi pa nga ito lumalaban ay nag-expect ng araw itong mga Celestial Dragons na itong si Figarland nga ang magiging kampiyon sa kanilang palaro dito sa isla. At itong si Saturn nga din daw na parehas pa din ang itsura sa kasalukuyan ay magpapakita sa God Valley. Na pagre-reportan nga ito na nahuli na itong anak ng Buccaneer race. Ito nga raw na tinutukoy nila ay walang iba kundi si Kuma. Sa last part ng chapter nga raw ay makikita natin ang pagkahuli at pagdala kay Kuma sa isang lugar kasama ang mga alipin. Makikita nga rin daw natin dito ang batang Ivankov na kaitsura pa din daw ng kasalukuyan niyang mukha. At kasama niya raw itong isang batang babae na may pangalan na Jeannie na may maiksing buhok at palaging nakangiti na kumakain ng isang karne na nahuli nga rin raw ito ng Celestial Dragons sa isla at kakausapin nga raw nitong si Ivankov itong si Kuma. At dito na nga nagtatapos ang ating maikling karagdagang impormasyon patungkol sa One Piece Chapter 1095 spoiler. Kung nagustuhan mo nga ang ating video ay huwag nang kalimutang i-like at pindutin ang ating subscribe button at i-hit ang notification bell dahil nga ay malaking tulong na nga iyan sa ating channel. Hanggang sa susunod muli, One Piece.